Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, tiyatsakin natin itong drop bar na nabili ko sa Shopee. O tara! Uy, shit! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Alright, so meron na naman tayong susubukan na Shopee item at dito ko yan nabili kay Zeno Bike Parts Shop. So, syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. So, itong drop bar na to, nakadesign nito pang gravel. Pero ang klase ng drop bar na to, ang tawag dito, compact drop bar. Kasi mas maiksi yung drops niya, mas maano siya, mas shallow, easy access dun sa preno. So, mas nakadesign siya sa handling kesa sa speed. So, yung pinili ko dito, yung 340, 460 mm na sukat. So, yun yung pinakamaiksi. Mas sanay ako sa maiksing handlebar kahit sa mga flat. Mas trip ko yung mataas yung sensitivity nung handlebar. So, mas mahabang handlebar, mas mababa yung sensitivity. Mas maikse, mas mataas yung sensitivity. 460 yung dulo nito sa drop, tapos 340 yung dito sa taas, sa may hood. Yung haba naman ng reach niya ay 65 mm at yung drops niya ay 80 mm. So, talagang compact na handlebar siya. So, dito sa drop bar na to, medyo flared siya. Pero naiiba siya ng konti. Sa ibang drop bar kasi, dito sila nag-flare. Ayan, dito sa may bend. Ayan, pababa, pag ganun na. Dito naman, nag-flare siya dito sa may drop. Ayan, kalahati nito. Ayan. Ayan, flared na siya. Ang hindi ko lang alam kung anong degree ng flare niya. Hindi siya yung totally nakaganon na flare. Flare siya ng konti dito, sabay padiretso na. Tapos ito naman yung tops niya, aero style. At meron siya ditong parang textured surface para may konting grip. And then, dito sa clamping, textured din siya. Ayan, magaspang. Then, pagdating sa material, I think this is carbon T1000 kasi hindi siya nagpe-flex. Matigas siya, guys. Okay, so ang timbang niya, guys, ay around 210 grams. Wow! Yung mga carbon naman dito sa loob, okay naman. May konting yung tinatawag ko na parang stalagmite, yung ng residue ng resin sa carbon. Dito sa kabila, smooth. Dito merong konti. So, itong drop bar na to ay full internal. Dito pinapasok yung cable, yung brake cable, saka yung housing. Tapos, pwede ditong ilabas, pwede rin dito. Or combination. O, depende na lang sa mag-build o magse-set up. Okay, so pagdating naman sa performance, hindi pa natin ito matetesting dahil nawawala yung cover nitong stem ko. Hindi ko na alam kung saan ko na ipatong. Tanga! So, hanapin ko pa yun. So, ayan. Siguro ang ina-expect ko na lang dito, hindi siya ganun ka-comfy. Komportable lang siya hawakan dahil sa mga position niya, saka yung pagiging compact niya. Yung ride comfort niya, mukhang hindi. Dahil sobrang tigas nitong handlebar na to. Wala siyang compliance. Pero maganda din yung matigas na handlebar dahil hindi mawawala yung puwersa mo. Kunyari, nagka-climb ka o nag-i-sprint ka, yung transfer ng movement mo, kung kuha mo. Yun lang yung masasabi ko sa performance niya, speculation lang. Pero out of the box, ang part score ko dito ay 10/10. Perfect score siya dahil ito talaga yung hinahanap kong comfort sa drop bar. Kaya para sa akin, 10/10. Gusto ko yung itsura niya. Mukha siyang spaceship. Parang spaceship sa Star Wars. So yun guys, ang review ko dito sa drop bar na nabili ko sa Shopee. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.